Isang buwan mula nang magsimula ang tinaguriang umbrella protest sa Hong Kong, wala pa ring malinaw na tugon ng gobyerno sa panawagan para sa demokrasya at karapatan ng mga residente na ihalalang gusto nilang leader sa 2017. At mula sa Hong Kong, makakausap natin si GMA News stringer Azon Cañete. Azon? Ay, hello Rafi, magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali sa iyo dyan. Ano nang mood ng mga nagpoprotesta ngayon? At mas dumami ba sila o mas kumonti na ngayong isang buwan na itong protestang ito? Rafi, sa pag-alala ng isang buwan na nangyari noong unang araw na nagkaroon ng tear gas dito sa Hong Kong o sa Admiralty, dagsa-dagsa ang dumalo sa Admiralty para ito ay alalahanin ng araw na ito. Libo-libo talaga, Rafi, at medyo emotional at medyo may simbolo pa silang ginawa na pamamaraan. Like for example, bago mag-alas 6 or yung eksaktong oras mismo ng unang binato ang tear gas, which is about 5 o'clock, 3 minutes before 6 o'clock, nagbukas ng mga kanilang payong ang mga protesters dito bilang simbolo ng pag-alala ng unang paghagis ng tear gas sa mga protesters noong isang buwang nakaraan. Dagsa-dagsa, yung iba emotional, Rafi, no? Medyo naiiyak, medyo yung iba nagbigay ng kanilang tawag ito, experience kung ano nangyari mismo nung araw na yon, at meron pa silang pinakitang video ng yung mga nakakuha ng video nung araw na yon, pinakita din doon sa kagabi sa Admiralty. Azon, meron bang indikasyon kung hanggang kailan isasagawa ng mga nagpoprotesta itong kanilang kilos protesta at pag-occupy dyan sa ilang kalye sa Hong Kong? Rafi, eksakto, ganyan ang tinanong ko kanina, no? So happy na ngayon umaga nakausap ko yung isang leader dito, yung isa mismo sa 5 estudyante na nanunguna dito sa umbrella movement, si Yvonne Leung. Ganyan din ang tanong ko na after 1 month, ano na ang mangyayari? Medyo nag-isip siya na matagal at ang sabi niya, lahat daw ng kanilang lakas, lahat ng pamamaraan ay gagawin nila para makuha nila yung kanilang demokrasya. Ang demokrasya is dalawang kanilang kahilingan, no, Rafi? Yung universal suffrage at yung isa na medyo komplikadong paliwanag ay yung kanilang natawag na functional constituency, isang sistema dito sa Hong Kong. Nasabi niya, maliban lang daw sa Hong Kong, Italy lang daw ang meron nito, na kung saan ay ilang grupo lang ng tao ang nakaposisyon na mababatas at sila yung gumagawa rito ng polisiya sa Hong Kong na hindi nagre-represent ng tao. Sabi ni Yvonne, i-expect daw nilang lahat ng kanilang lakas, lahat ng pamamaraan para ito ay makamit. Ngayon, kung the time daw na sila ay titigil o talagang hindi na nila kaya, hihinto daw sila. Ang tanong ko sa kanila kung may time frame, kung hanggang kailan, wala siyang sagot. Sabi niya hindi binibigyan daw ng panahon o ng date ang mga ganung bagay. At Azon, alam natin may mga sumusuporta rin dyan sa mga nagpoprotesta na mga mambabatas dyan sa Hong Kong. Sila ba'y nadagdagan at ano yung kanilang ginagawang aksyon para naman tulungan itong mga nagpoprotesta? Kasi yung nabanggit ko nga sa iyo, no, tulad dito sa Mongkok, 2 party o mambabatas ng gobyerno ang nakatalaga dito, no. Ibig sabihin yung representative nila mismo o kanilang member dito ay nandito mismo at nanangangalaga noong kanilang posisyon doon sa pag-occupado. Nalalagdagan sila in terms ng unang-unang hindi lang yung mga gobyerno, no, kundi yung mga individual na nasa posisyon dito na ang kanilang paghanga doon sa galing ng mga kabataan. Yung natural na paghanga na hanggang nakita nila yung lakas, nakita nila yung paninindigan ng mga bata without any political color o ibig sabihin, kundi yung paghanga doon sa mga bata. Ngayon, tulad ngayon ng isang mambabatas dito, kilalang nasa mataas na posisyon ay nagbigyan ng kulay na ang sabi ay sana kung bababa lamang si Y. Leung ay matatahimik o titigil itong nangyayari ito. Ang nangyari sa kanya, Rafi, siya ay natanggal sa isang mataas na posisyon dahil sa kanyang sinabi o planong tanggalin doon sa kanyang posisyon. Azon, ngayon at isang buwan na nga yung protesta dyan, lalo na sa Mongkok area. Meron na bang mga actual figures ng epekto sa business dyan sa kanilang ginawang pag-occupy sa kalye, lalo na sa dinadayo ng mga nagsishopping, Azon? Yun ang laging sinasabi dito, Rafi, ng media, no? Maski doon sa gobyerno, yun ang kanilang panawagan na sinasabi na naapektuhan o sa police mismo sinasabi na apektuhan yung mga business tawag ito, enterprises dito.
Pero yung mismo nilang finance officer nila, nagsabi dito na 90% ang tinaas ng kanilang tourism para sa taong ito o the same time ng ikukumpara sa nakaraang taon. So 90% ang tinaas. At nung isang linggo lang, Rafi, ang Hong Kong ay kinilala sa pinakamataas ang level ng negosyo o ng taas ng finances buong mundo, hindi lang dito sa Asia. At panghuli na lamang, Azon, may mga inaasahan pa bang pag-uusap itong gobyerno at mga nagpaprotesta sa mga susunod na araw? Doon, Rafi, nagdi-divide itong grupo dito. Merong hopeful o umaasa na o pumapayag na sana makapag-usap. Meron naman doon sa grupo dito na talagang ayaw. So doon nagdi-divide ang movement dito na paniniwala na hindi kailangan pa rin makipag-usap. Yung iba naman na nakikita nila na civilized ang at sincero yung hinihingi daw ng gobyerno na pag-usap at inaayunan. Yung iba talaga ayaw, kundi ang sa kanila is tanggalin yung functional constituency at magkaroon ng universal suffrage. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA News Stringer, Azon Cañete.